Mga ka-Flora, sa bansang Pilipinas, sanay na tayo sa mga kwentong lantad, mga artista, politiko at negosyante. Ngunit may mga kwento na tahimik, lihim at bihirang ilantad, mga kwento ng yaman, koneksyon at impluensya na hindi makikita sa social media o tabloids. Ngayong araw, aalamin natin ang isang kwento na bihirang pag-usapan, ang pagkakadugtong ng pangalang Eman Bacosa Pacquiao sa mga pribadong zoo, lupain at yaman na matagal nang iniuugnay sa isa sa pinakamakapangyarihang personalidad sa bansa, Chavit Singson. Mula sa tahimik na lifestyle ni Eman, sa private gatherings, luxury estates, at high-profile connections, mapapansin ang isang pattern na hindi basta ordinaryo. Ang kanyang access sa mga ari-arian ni Chavit ay hindi simpleng coincidence. Ito ay indikasyon ng matagal na relasyon, tiwala, at strategic positioning sa mundo ng elite. Zoo, lupa, pera, at koneksyon, kanino nga ba talaga napupunta ito? Ano ang sikreto sa likod ng katahimikan at yaman? Paano naiiba ang buhay ng taong may ganitong klase ng access? Panoorin ang buong video, mag-subscribe sa Flora Entertainment at pindutin ang bell icon para hindi mahuli sa mga kwento ng kapangyarihan at yaman na bihirang makita ng publiko. Dito, hindi chismis ang inuuna konteksto at obserbasyon. Si Eman Bacosa Pacquiao ay kilala sa kanyang tahimik at pribadong lifestyle. Hindi siya nagpo-post ng flashy social media content, walang controversial na pahayag, at hindi rin nagpapakita ng labis na yaman. Ngunit sa mundo ng elite, ang katahimikan ay strategic, indikasyon ito ng control, access, at impluensya. Kapag tinitingnan ang kanyang social circle, pribadong events, at lugar na kanyang ginagalawan, makikita ang pattern, mga tao at lugar na bukas lamang sa iilang may tiwala at koneksyon. Ang luxury gatherings, private estates at exclusive access ay hindi basta privilege, ito ay resulta ng decades-long network building. Sa unang tingin, tahimik siya, ngunit sa likod ng katahimikan, may kwento ng access at impluensya na bihirang makita ng publiko. Ang mga simpleng paglalakad sa mga high-profile property o pakikisalamuha sa elite personalities ay indikasyon ng strategic positioning. Mas malinaw na sa bawat hakbang ni Eman, may mga mata at sistema na nagmamasid at may mga pinto na bukas lamang sa kanya dahil sa matagal ng tiwala at pagkakaunawaan. Ang lifestyle na ito ay hindi basta yaman, kundi patunay ng elite integration. Ang apelyidong Pacquiao ay simbolo ng tagumpay sa boxing, ngunit sa likod ng pangalan, may mas malalim na network effect. Sa Pilipinas, ang connection sa negosyo, politika, at elite society ay nagbubukas ng pintuan sa mundo na bihirang makita ng publiko. Si Eman, sa kabila ng tahimik na lifestyle, ay nakapasok sa ganitong ecosystem kung saan ang tiwala, relasyon, at pangalan ay mas mahalaga kaysa pera. Ang kanyang access sa mga luxury estates, private events, at elite networks ay nagpapakita na siya ay bahagi ng elite influence system. Hindi ito pribilehiyo lamang, ito ay resulta ng matagal na relasyon, mutual benefit, at strategic positioning. Kahit na hindi siya frontliner sa media o public scene, ang pattern ng kanyang galaw ay nagpapakita ng koneksyon sa mga taong may kapangyarihan at impluensya. Sa mundo ng elite, hindi lahat ng yaman at impluensya ay lantad sa mata ng publiko. Ang katahimikan at discretion ay kadalasang mas mahalaga kaysa publicity, at si Eman ay malinaw na nakaka-access sa ganitong sistema. Si Chavit Singson ay kilala sa politika at negosyo, ngunit ang kanyang totoong impluensya ay nakatago sa ari-arian. Malalawak na lupain, resort-style estates, at pribadong zoo. Ang mga ari-arian na ito ay hindi basta yaman lamang. Ito ay strategic assets, ginagamit sa long-term investment, networking, at pag-establish ng exclusive spaces para sa elite. Ang pagkakadugtong ng pangalang Eman Bacosa Pacquiao sa mga ari-ari Chavit ay hindi simpleng coincidence. Ang access na ito ay indikasyon ng matagal ng tiwala, relasyon, at mutual benefit. Sa ganitong sistema, ang katahimikan ay mas mahalaga kaysa publicity. Sa elite circles, ang yaman at influence ay hindi lang nakikita, ito ay pinapakita sa pamamagitan ng access, privilege, at discretion.
Ang bawat galaw ni Eman ay patunay na siya ay bahagi ng mas malaking larawan ng kapangyarihan at impluensya sa bansa. Hindi lahat ng zoo ay simpleng libangan. Para sa ultra-rich, ang mga wildlife properties ay multi-purpose assets, bahagi ng land banking, environmental buffering, at prestige branding. Ang mga ito ay secure at pribado, bihirang lantad sa publiko. Ang kakayahang mag-access sa ganitong lugar, tulad ni Eman, ay hindi simpleng luho. Ito ay strategic positioning. Nagbibigay ito ng leverage, network visibility, at long-term influence sa mundo ng elite. Kapag tiningnan ang mga pattern ng access, makikita ang system of trust and influence sa pagitan ng mga may kapangyarihan. Ang mga pribadong zoo, exotic animals at estate properties ay hindi lamang assets, ito ay symbols ng status at elite positioning, at ang tao na may ganitong access ay bahagi ng lihim na network ng kapangyarihan sa bansa. Sa mundo ng mayayaman, ang pera ay hindi lamang cash, ito ay proteksyon, koneksyon at impluensya. Ang mga pribadong ari-arian at access ni Eman ay nagpapakita ng hidden power dynamics na hindi nakikita sa mainstream media. Hindi lahat ng yaman ay kailangang ipakita, at hindi lahat ng impluensya ay kailangang ipagsigawan. Ang mga assets, privileges at access ay bahagi ng tahimik na sistema ng elite, kung saan ang discretion ay pinakamahalagang asset. Ito rin ang dahilan kung bakit bihirang makita sa balita ang ganitong koneksyon. Ang katahimikan ay strategic. Ang bawat access at privilege ay may ibig sabihin. Sa ganitong mundo, ang yaman at impluensya ay mas malaki kaysa nakikita ng mata ng publiko, at ang pattern ng galaw ni Eman ay malinaw na indikasyon ng elite integration. Simple lang ang sagot. Ang totoong kapangyarihan ay madalas nakatago sa katahimikan. Walang press release, walang public statement, at walang denial. Sa elite circles, ang katahimikan ay indikasyon ng control, leverage, at privilege. Ang mga pribadong ari-arian, exclusive access, at network connections ay mas mahalaga kaysa media visibility. Kahit na maraming tao ang nagtatanong, ang pattern ng galaw, social circle, at access ay nagbibigay ng malinaw na palatandaan kung sino ang may kapangyarihan. Sa ganitong sistema, ang elite ay nananatiling invisible, ngunit epektibo. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay strategic asset. Ang kwento ni Eman Bacosa Pacquiao at Chavit Singson ay hindi lang tungkol sa zoo o pera. Ito ay refleksyon ng dynamics ng kapangyarihan sa Pilipinas. Tahimik, konektado, at bihirang lantad sa publiko. Hindi lahat ng yaman ay ipapakita. Hindi lahat ng impluensya ay ipapagsigawan. Ang elite positioning ay ipinapakita sa pamamagitan ng access, discretion, at strategic relationships. Sa likod ng katahimikan, umiikot ang influence at power, at si Eman ay malinaw na bahagi ng mas malaking larawan. Ang pattern ng kanyang galaw at network ay nagbibigay ng malinaw na indikasyon kung sino ang may control sa mga resources at privileges na bihirang makita. Mga ka-Flora, ang kwentong ito ay paalala. Ang totoong kapangyarihan ay madalas nakatago sa katahimikan, relasyon, at control sa assets. Kung gusto nyo pa ng ganitong malalim, mapanuri, at hindi chismis na content, mag-subscribe sa Flora Entertainment, i-like ang video, at i-comment kung sino o ano ang susunod nating sisilipin. Dito sa Flora Entertainment, ang hindi mo pa alam, aalamin natin.